Nagsagawa ng diplomatic reception ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Pagpapakita ito ng administrasyon sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law at paglaban sa pangangamkam sa West Philippine Sea. Yan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Malapit lang pero tila malayo na ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea para sa ilang mangingisda ng San Felipe Zambales na hindi makapaglayag doon dahil sa patuloy na banta ng China. 2016 nung last na pumunta po ako doon. Hindi na po ako nakapunta simula noon dahil matatakot na po ako sa mga barko ng China. Yung mga tubig po talagang paanohan yung bangka mo, hindi ka naman naalis po talagang masisira po yung bangka lalayo ka na lang para hindi madisgrasya. Natakot kayo? Oo po, talagang kaba na po yung pag ano pa lang papunta pa lang yung Coast Guard nila. Ang pang-aagaw sa ating teritoryo hindi lang nararamdaman ng mga mangingisda. Sapul din ng bawat miyembro ng kanilang pamilya na dito umaasa. Ngayon po, nag-alternatibo sa pagsasaka po, magtatanim ng palay, mga gulay, para may pantustos sa mga pangangailangan. Magkano kinikita nyo nung nasa Bajo de Masinloc kayo Pinakamababa po yung 15,000 isang punta. Pero sa ngayon wala na. 1,000 mahihirapan pa dito sa tabi. Ang laki po yung kabawasan. Ang ika-10 anibersaryo ng pagpanig ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na bumaliwala sa 9-dash line ng China at kinilalang ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Pinaigting ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng Pilipinas na pairalin ang isang rules-based international order sa isang diplomatic reception. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. Binigyang diin ng Pangulo na pinatunayan ng makasaysayang desisyon na ang mga sigalot sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng pandaigdigang batas at hindi ng anumang dahas. 13 years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. 2013, noong nagsampa ang Pilipinas ng kaso matapos palawakin ng China ang mga aktibidad nito at iginiit ang 9-dash line claim sa West Philippine Sea na nakaapekto sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas at nagtaboy sa mga Pilipinong mangingisda mula sa kanilang mga tradisyonal na pangisdaan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang isang legal na tagumpay ang 2016 Arbitral Award. Sandigan din ito sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda at mga pamayanang baybayin. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations. Muling tiniyak ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtataguyod ng UN Charter, UNCLOS at isang rules-based international order. Nanawagan din siya ng patuloy na kooperasyon para mapangalagaan ang mga karagatan at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan. Batay sa pinakabagong survey ng Octa Research, 66% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tugon ng administrasyon sa issue ng West Philippine Sea. For me po, kailangan po nating ipaglaban yung West Philippine Sea kasi aside from the fact na pagmamayari po natin siya, gusto din po natin na tumagal siya and mas ma-preserve pa sa next generations po ng mga kabataan. Mas lalapit po yung influence nila sa bansa natin, ganun. So, bilang kabataan, ilang mga batang Pilipino pa ba yung ipapanganak bilang mga Pilipino? Yun lang po.
Ako po, suportado ko po talaga yung desisyon po ni Pangulong Marcos na ipinaglalaban po niya yung West Philippine Sea. Salalay din po kasi yung kabuhayan po ng mga fisher folks po natin dito, and hindi naman po natin pwedeng isantabi. Sabi ng Okta Research, refleksyon ito na mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa matatag na pagtindig ng pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. The government should continue to, continue doing what it's been doing, and improve some more kung possible, being more proactive pa sa territorial waters natin, and also engage other countries din. Elijah Canlas para sa Bayan.